silang recess. Pwede nilang iset yan anytime. Pero minabuti nilang magkaroon ng ganong kahabang preparasyon, hindi lamang sila, pero magkabilang panig, kaugnay sa kasong ito. Wala naman daw fourth week kasi yung... Wala rin silang recess. So, sir, ano yung status ng preparation ngayon? Sumulat ang Kamara, gusto nila mag-inspeksyon, pinayagan namin sila, pero wala pa silang schedule dahil yung petsang binigay namin ay sila naman hindi pwede. So, ang ginawa namin ay sumulat din kami. Sa sumulat na abogado ni Vice President Sara, in the interest of fairness, kung gusto nilang mag-inspeksyon din ng magagamit nilang mga lugar para ma-assign na ng Senado yun. Sir, kailan nakaschedule yung inspection? At their convenience, hindi pa nila sinasabi sa amin. Pero may official assignment na ba yung mga Wala room? Wala pa. Gusto namin kunin muna yung opinion nila, pero may isasuggest kaming room sa kanila. Sir, sorry, babalik. Reklamo. Sa nandun interview ka namin, sir, sa interview namin kasi kay Senator Bato, sabi niya, ihilingin niya sa'yo, wag nyo siyang isuko pag andyan na yung ICC warrant. Did he say the same, sir, na wag nyo naman siyang isuko? Hindi. Ang hiniling niya ay panahon para ma-exhaust yung kanyang judicial remedies. Na tama at dapat lang naman para sa akin. At yung panahon na yon nandito siya. Pupunta siya dito para hindi siya ma-aresto. Option na yun. Pero so yung wife ba yung una nakipag-usap daw sa inyo? Nagkaroon kayo ng chance na makausap yung wife? Nagpasabi sa opisina, oo. Pero hindi nyo nakausap? Nakausap kong bahagya lamang. Anong message sa inyo? Wala, na mag-uusap daw kami. Ni Senator Bato. Parang introduction ba? Sir, kung option ni Senator Bato na dito muna habang hinihintay ma-exhaust yung judicial remedies, ano pong sinabi niyo, sir? Ano? Kung option ni Senator Bato na dito muna siya habang hindi na-exhaust lahat ng judicial remedies, pumayag po kayo, sir? Nagawa at nangyari na yan noon, ang sabi ko sa kanya, at kinuwento ko rin sa kanya, yung bibigay ko sa inyong karanasan ng Senado sa mga nagdaang panahon, sa mga ibang senador. So, pumayag kayo, sir? Oo, kasi nga nagawa na yan dati. Pero sir, hindi siya forever na pwede magkaroon dito in case may warrant of arrest. Hindi naman. Hanggat matapos yung judicial remedies niya, hanggang maresolbahan yun. Sir, wala siyang parang time limit. Again, I'll give you the precedents. Merong 1 araw, merong 5 araw, may 3 araw. Ang pinakamatagal ay 25 days. At wala namang time limit na inimpose ang sino mang Senate President ng mga panahong yon sa incumbent senators na humarap sa parehong sitwasyon. And nag-promise po ba siya, sir, na pag natapos niya yung judicial remedy, susuko po siya? Siguro on his oath as a senator, that's enough. Hindi niya kailangan mag-promise sa akin. But on his oath as a senator, I think we should expect that of him. So, sir, sabi niya, sir, susuko siya para makasama niya daw si dating Pangulong Duterte at si Nasa sa kanya yan. Hindi para sa akin na timbangin yung kanyang mga sagot sa iba't ibang tanong na pinupukol sa kanya. And sir, factor pa kung marere-elect siya. Kasi kung hindi siya marere-elect, hanggang June 30 na lang siya. At hindi na siya pwede magtago dito after June 30. Ang layo mo na. Oo. Ang layo mo na. Oo. Huwag na muna. Marami pang mangyayari bago nun. Oo. But it's a purely hypothetical question which I don't want to engage in because that assumes as a fact something that is not yet a fact. And it's far from being a fact given the situation in the latest survey that he is quite high. Sir, yun yung sinasabi So natin. that's a shaky assumption at best if you want me an hypothetical question. So no, not yet. So sir, di ba si Bato sinasabi niya mag-e-exhaust siya ng ang judicial remedies? Yun po yung inireklamo ng mga supporter ni Duterte. He wasn't given the chance to exhaust yung legal remedy kasi nailipad na siya nung nagkaroon ng decision. Thank you. Yes, but a TRO was not issued. So wala na silang dapat. Siguro magkakaroon ng crisis in a way kapag ka na-issue yung TRO, nandito pa at hindi sinunod. Pero walang so na-file yung petition, di ba? Hindi nag-issue ng TRO. Pangalawa, ibang sitwasyon din. Again, ito ay diskusyon na lamang. Ibang sitwasyon din kung may nakabinbin na kaso dito. Yung may kaso siyang hinaharap dito sa parehong paksa, parehong krimen di umano, tapos binunot mo mula dito at tinapon mo sa ibang bansa para dayuhan ang duminig ng kaso. Ibang sitwasyon yon. Dahil ayon mismo kay Pangulong Duterte, wala ni isang kasong nakabinbin dito sa Pilipinas laban sa kanya.
Iisang korte lamang ang kumuha ng jurisdiction sa kanya para dito sa mga di umanong krimen na ginawa niya nung Pangulo siya. ICC lamang. There is no Philippine court that is actually hearing the same case. Nung panahon niya bilang Pangulo, maunawaan ko yun. Dahil may immunity from suit siya. Si Senator Bato, wala. Pero wala ding nakabingbing kaso laban sa kanya. Will it be positive or negative doon sa case sa ICC? Hindi, ang sinasabi ko lang, yung sinasabing pinagkanlulo, wala naman kasing kaso dito eh. So, sino naman at ano naman ang tatakbuhan ng mga biktima dito? Nandun lang naman yung kaso, wala dito. Marahil ibang sitwasyon kapag may naghain ng kaso rito, dinidinig yung kaso dito, tapos ibabato mo doon para doon na lang magdinig. Kaya nga, di ba yung kwento ko sa inyo nung governor ako, mabigat man sa loob, kailangan niyang harapin yung kaso eh. Doon lang may kaso, wala dito eh. So, better pa pala kung nagkakaso na lang siya dito? Depende sa pananaw mo kasi mas malayo namang mas maganda ang piitan sa ibang bansa kaysa dito. Pero sir, anong indication nun? Bakit mas nagtitiwala yung mga victims na doon sa ICC dudulog at hindi po sa ating court? Hindi mo pwedeng sabihing may tiwala lamang sila doon at walang tiwala dito. Maraming factors yan. Mas maganda sila tanungin mo. Sila Senator Trillanes, sila Senator De Lima, yung pamilya ng biktima, kung bakit nga ba doon at hindi dito hanggang ngayon. Pero hindi mo rin masabi. Ngayong nandun si Pangulong Duterte, baka may mga maglakas loob na rin maghain ng kaso dito. Pero hindi para sa akin, nasabihin yan. Sir, di ba may panawagan kayo na sana wag gamitin ng mga politiko, ng mga kandidato itong issue Na ito. ginagamit naman na. Kaya nga, Dahil ang parang paksa nila sa kanilang mga rally ay tila yun na. may iyak pa. Ulitin ko, alam ko na sa panahon ng politika nagkakahiwa-hiwalay tayo dahil 12 lamang naman ang pwedeng iboto na senador, isang mayor lamang, isang governor, isang congressman. Pero hindi rason yun para sa akin. Kaya ang panawagan ko, na huwag ito gamitin sa politika dahil malalim na sugat ang pwedeng ilikha nito sa pagitan ng ating mga kababayan, sa pagitan ng Mindanao, ng Luzon, ng Visayas, na hindi makakabuti sa ating bansa. At bakit? Para lamang sa personal na interes sa politika para manalo sa halalan? Sana wag naman. Sana hindi naman. Siguro habang mainit, sige, pero hindi naman hanggang sa dulo. At hindi naman din siguro dapat na hanggang sa pagkapanalo o pagkatalo, yan pa rin ang magdidikta ng gagawin mo, magiging pananaw mo at magiging boto mo sa lahat ng bagay. Sana hindi ganun. So, kung i-take advantage ito ng ilang candidates, ano yung implication nun, sir? Nasa dulo, mga botante pa rin na magpapasya at magdedesisyon kung ano ang gagamitin nilang basehan sa pagpili sa ating mga susunod na magiging senador, mayor at iba pang halal na opisyal. Hindi para sa akin na diktahan yon. May maiinis, may maaasar na sobrang ingay na, may matutuwa, may magugustuhan sa dulo. Hayaan natin maging barometro ang susunod na halalan. Kaugnay sa kung sang-ayon ba sila o hindi sa ginawa o hindi ginawa ng mga kandidatong tumatakbo ngayon. Sir, yung timing, kasi may incoming nga election nga, tapos na-aresto si Duterte, ano yung worst scenario na pwedeng mangyari? Hindi ko alam kung anong pinapatukuyan mo. Nasa demokrasya tayo, okay lang na magkaroon tayo ng magkakaibang pananaw, okay lamang na magsagawa ng kilos protesta, laban sa ginawa ng pamahalaan kung hindi ka sang-ayon. Okay din gumawa ng kilos protesta sang-ayon sa ginawa ng administrasyon o ng gobyerno basta't ito'y mapayapa at saklaw ng pinoprotektahang karapatan ng ating Bill of Rights. Para sa akin, bahagi lahat yan ng pagkakaroon ng isang malusog na demokrasya sa ating bansa. Bagaman, may konting ingay nga sa politika. Pero tama yung pag-handle ng administration doon sa mga nangyayari ngayon, sir. Ang unang statement ko ay klaro naman. Binati ko magkabilang panig. Kapulisan man o mga opisyal ng administrasyon, Pangulong Duterte, kanyang abogado at supporters, dahil naging mapayapa yung mga kaganapan noong araw na yon. Sang-ayon man kayo o hindi, sa tingin man nyo tama o mali, naging mapayapa yung mga insidente noong araw na yon. At yun para sa akin ang pinakamahalaga. Sir, balikan ko lang po yung kay Senator Bato. Tama po Nandun ka ba pa din? Sorry sir, may naiwang tanong sa akin. Sir, tama po ba na since institutional courtesy siya, depende pa rin sa Philippine National Police, although